Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid. So pag-usapan po natin yung plano ng Israel na umatake sa Iran bilang ganti dun sa nangyaring missile attack last October 1. Alam nyo po kasi kinumpirma na po ng bansang Amerika na kasama nga sa target list ng Israel ang mga energy source ng Iran kung sakali na matuloy na itong gera nila, no? Confirmed na yan. Nakita na ng US yung target list, yung final target list ng Israel. At medyo na-frustrate nga itong US government kasi nga, 'di ba, nakikiusap sila sa Israel na iwasan ang mga oil refineries at ang nuclear facilities dun sa kanilang pag-atake. Pero ito nga, tila hindi magpapaawa talaga ang Israel. Talagang hindi nila inalis yan sa kanilang listahan, ano? Although hindi pa final yung pinaka-strategy kung paano gagawin yung pag-atake, desidido na ang bansang Israel na ituloy o sundin yung nasa listahan. So sa madaling salita, itong listahan na ito, dito sa listahan na ito, nakasalalay ang kinabukasan ng buong Asia. Kasama tayo doon because we are an Asian country. So ang tanong, bakit mo naman nasabi na nakasalalay sa kanila yung ating kinabukasan? Yan po ang tatalakayin natin ngayon sa episode na ito. Pakinggan nyo po itong balitang ito mga kababayan. Naniniwala ang US officials na may partikular na target na ang Israel bilang ganti sa long-range missile attack ng Iran at ito ay ang tirahin ng pinagkukunan ng enerhiya ng bansa. Nananatili sa high alert status ang gitnang silangan dahil sa paglala ng digmaan simula noong nakaraang taon sa pagitan ng Israel at ang Iran-backed group Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza. So ayan so sinigurado na ng Amerika, kinumpirma na nila na kasama talaga sa target list ang mga energy source ng Iran. Alam nyo po, ang Iran ay nakasandal sa supply ng kanyang langis para magkaroon ng sirkulasyon ng enerhiya sa kanilang bansa. Kaya't nangako ang rehimen sa Iran na sa oras na pakialaman ng Israel yung mga energy source nila, hindi sila mangingiming wasakin din ang mga oil infrastructure ng Israel. At syempre kung ang Israel ay may listahan, may listahan din ang Iran. Ayon sa isang report, isa sa mga listahan nila ng mga tatargetin sa Israel ay ang Ben Gurion Airport. Tapos, yung mga oil infrastructures at saka mga gas fields. So, itong listahan na ito ang magsisilbing guide sa pagsasakatuparan ng tinatawag na Operation True Promise ng Iran. Kasi mayroon tinatawag na Operation True Promise ang Iran At mayroong tatlong bahagi ang operasyon na yan. Yung Operation True Promise 1 na ginawa noong April 13, 2024 kung saan nagpakawala ang Iran ng nasa 300 missiles and drones sa Israel. At yung True Promise 2 naman ay naganap yan noong October 1 kung saan nagpakawala nga ng nasa 200 missiles na pinakawalan sa Israel. At ang huling part niyan, actually we're not sure if this is the last part of that operation, yung True Promise 3, kung saan magaganap pa lamang ito kapag tinuloy na nga ng Israel yung kanilang paghihiganti. At alam nyo ba na mayroong 35 key targets ang True Promise 3? Mayroong 35 target yan. Ilan sa mga key targets ng True Promise Operation 3 ay yung dalawa sa pangunahing energy grid ng Israel, yung Hagit Combined Cycle Power Plant at saka yung Orot Rabin Power Plant sa Haifa. Ito pong mga power plant na ito ang pinanggagalingan ng kuryente sa mga bahay-bahay. Yung Orot Rabin Power Plant, para po sa inyong kaalaman, yan po ay isang coal industry. At kasama rin po sa tatargetin is yung dalawa sa pinakamalaking oil refineries sa buong bansa, yung Bazian Oil Refinery at yung Ashdod Oil Refinery. At kasama rin po sa target yung Karish Gas Field, yung Tamar Gas Field at yung Leviathan Gas Field. Ang mga target na ito ay karaniwang pinanggagalingan po ng oil, gas, and coal power ng Israel. Sa public infrastructure naman, nabanggit na natin kanina, yung Ben Gurion International Airport dyan sa Tel Aviv at yung Ramon Airport sa Eilat. At maliban po sa mga infrastructure na ito, nagpaplano rin po ang Iran na lagyan ng mga mina o mga bomba yung Strait of Hormuz, yung dagat na dinadaanan ng mga kargamento papuntang Asya.
Diyan po sa dagat na yan, napakahalaga po ng dagat na yan. Kasi diyan po dumadaan ang 30% ng langis na ini-export sa buong mundo galing sa Arabia, araw-araw po. So kung yan ay lalagyan mo ng bomba, yan dagat na yan, sasarahan mo yan, hindi makakadaan yung mga yung langis na kinakailangan sa Asia, no? Again, that's 30% ng mga langis sa buong mundo ang dumadaan dyan, mga kababayan. So siguradong magkakaroon ng oil shortage kapag yung lugar na yan ay hinarangan mo ng mga bomba, no? Pero kung inaakala po ninyo na dito lang magtatapos ang target ng Iran, nagkakamali po kayo. Kasi sa oras na makialam ang sino mang Arab country or Gulf state at tumulong sa Israel o sa US o magpahiram ng kanilang airspace or military base para sa mga kalaban ng Iran, nangako po ang Iran na ipag-uutos niya sa kanyang mga proxies dyan sa Yemen at sa Iraq na pasabugin naman ang mga oil fields at saka mga gas fields na mga bansang tumulong sa Israel. Sa isang pagpupulong kasi sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kay Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia na hindi nito magagarantiya ang kaligtasan ng Saudi kapag ito ay nagbigay ng anumang tulong sa Israel. At dahil po sa bantang ito, dumagsa ang napakaraming Arab diplomat sa Washington para manawagan sa gobyerno ng Amerika na gawin ang lahat upang makumbinsi ang Israel na huwag idamay ang mga oil fields ng Iran sa kanilang paghihiganti. And by the way, isinara na po ng Saudi, ng Qatar at ng UAE ang kanilang mga airspace sa pagdaan ng anumang eroplanong pangmilitar ng Israel. So off limits na dyan sa kanilang airspace ang anumang eroplanong pangmilitar na manggagaling sa Israel. Pero alam nyo mga kababayan, kung ating iisiping mabuti, imposible po ang hinihingi ng mga Arab states na ito. Yung kanilang kahilingan na wag bombahin ng Israel ang mga oil fields at saka oil refinery sa Iran, imposible po yun. Yun ang kahilingan na hindi matutupad ng Israel. Bakit kanyo? Kasi po, kung hindi bobombahin ng Israel ang mga oil fields ng Iran, uunahan sila ng Iran. At pag naunahan sila ng Iran, wala na silang energy source, di ba? Kasi tignan ninyo aatake ang Israel sa Iran. At walang sinabi ang Iran na kung hindi mo papatamaan yung aming mga oil fields, hindi rin namin papatamaan yung mga oil fields nyo at ng ibang mga bansa. Walang sinabi ang Iran na ganun. Ang sabi ng Iran, pag ikaw ay gumante, pasasabugin namin ang lahat ng mga nasa target list namin. So whether or not Israel will bomb the energy source of Iran, ganun pa rin, bobombahin pa rin ng Iran yung energy source ng Israel. Kasi nga, tinuloy nila yung ganti nila Nakuha nyo ba yung punto mga kababayan? So dito, ang makikita na lang natin na choice ng Israel is wag nang umatake. Pero syempre, hindi naman pwede yun, di ba? Nangako si Prime Minister Netanyahu na ipaghihiganti yung missile attack last October 1. Kung hindi niya itutuloy ito, mamimihasa naman ng Iran. At siya mismo mapapahiya sa kanyang mga kababayan at sa buong mundo. At kung itutuloy naman niya, kailangan talaga dyan wasakin ng mga nuclear facilities at saka mga energy source ng Iran. Dahil kung hindi, uunahan talaga sila. Yung kanila naman ang wawasakin. So, ibig sabihin mga kababayan, wala talagang choice. Madadamay at madadamay ang langis ng mga bansa sa Arab region. Whether or not na sila ay makiusap sa US, madadamay at madadamay pa rin sila once na itinuloy ng Israel yung kanyang pagganti. So, dun sa ating topic, paano ko nasabi na nasa kamay ni Netanyahu ang kinabukasan ng Pilipinas at ng mga bansa dito sa Asia? Kasi alam nyo sa mga report, ang mga bansa sa Asia ang pinaka-maaapektuhan sa gulo dyan sa Middle East kapag ito ay lumala. Bakit? Dahil 70% ng langis na kinukonsumo dito sa Asian continent ay nanggagaling sa Middle East. 70%. At karamihan dyan ay nanggagaling sa Saudi, sa Iraq at sa UAE. So ang Asia ang pinakamalakas na customer ng langis ng Middle East. So base po sa report na nakalap ng aming mga researchers, 53% ng mga langis sa China ay galing sa Middle East. So 53%. Actually 53.8 to be exact. Ang Japan naman, 95.1% ng kanilang langis ay galing sa Middle East.
Sa South Korea, 72.4% ng kanilang langis galing sa Middle East. Sa Pilipinas, 61% ng ating langis galing sa Middle East. Sa India, 44.6%. Sa Indonesia, 41% ng langis nila doon ang galing sa Middle East. Ang Malaysia, 28.9% ng langis nila galing sa Middle East. Ang Thailand, 52% ng langis nila galing sa Middle East. And then sa Singapore, 80% ng langis doon ay galing sa Middle East. So kapag lumala ang gulo sa Middle East, tsak, magkakagulo din talaga sa buong Asia dahil ano mangyayari? Tataas lahat ng bilihin at saka mga bills. Lalong maghihirap ang mga tao, lalo na tayo dito sa Pilipinas. Biruin mo, more than 50%, 61% ng ating langis galing pala sa Arabia, no? Baka tanungin nyo, kamusta naman ang US at saka ang Europe? Actually, ang US, ang Africa at ang Europe, hindi naman yan masyadong apektado kasi hindi naman sa Middle East sila pangunahing bumibili ng langis Mayaman ang North and South America pagdating sa langis. Alam nyo ba sa US, 10% lang ng langis na ginagamit doon ang galing sa Middle East. Ang Russia, napakayaman sa langis ng Russia. Hindi yan bumibili ng langis sa Middle East. Very, very rare. Ang Europe naman, bumibili sila ng langis sa Amerika o kaya sa Norway, o kaya sa Kazakhstan or sa North Africa. Ang Africa, mayaman po yan sa langis. 12% lang ng oil consumption nila ang galing sa Middle East. So maliit lang. So dito makikita natin ang Asia talaga ang talagang pinaka magsasuffer diyan, mga kababayan. So baka tanungin ninyo, paano kung magkagulo nga sila? Ano mga alternative na bansa ang pwede nating pagkunan? Meron naman ang US. Ayan, nasa listahan natin. Ang US is made 12.9 million barrels per day na namimina. Ang Russia, malaki ang mina ng Russia pagdating sa langis. 10.1 million barrels per day. Ang Canada, 4.6 million barrels per day. Ang China mayaman din naman sa langis Meron siyang 4.2 million barrels na namiminang langis. Ang Brazil, meron siyang 3.4 million barrels per day. So yan yung mga alternative na bansa na pwedeng bilhan nating langis in case na talagang magkaroon ng shortage dyan sa Middle East, Pero syempre, alam nyo kung bakit tayo bumibili ng langis sa Middle East? Mas maganda kasi ang kalidad ng langis doon kumpara mo dito sa mga bansang ito. Mas mataas yung kalidad ng langis nila. So kaya pag nawala yan, magsasuffer talaga tayo, especially ang Japan, South Korea, Singapore at saka Philippines. So ang tanong natin, ano ba ang posibleng mangyari kapag biglang nahinto ang supply ng langis galing sa Arabia? Matindi mga kababayan. Kasi number 1 syempre tataas ang presyo ng langis. Baka kung ngayon 70 pesos ang kada litro, baka pumalo yan ng 200 pesos kada litro. Napakabigat nun. Maraming mga factory, mga transportation groups ang talagang hihinto sa sobrang mahal ng langis. At syempre kapag huminto itong mga factory na ito, huminto itong mga transportation groups na ito, maraming mawawala ng trabaho. And number 2, tataas po ang presyo ng kuryente at magkakaroon ng inflation. Ano yung inflation? Pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung tipong wala ka ng kakayaning bilhin, baka kahit isang latang sardinas hindi mo na kayang bilhin. Kasi nga, yung purchasing power mo mawawala dahil wala nang maaabot yung 20 mo. Ultimo yung 1,000 mo, wala nang maaabot yan dahil sa mahal ng langis na ginagamit ng mga manufacturing companies at saka yung mga transportation na nagdadala ng produkto sa mga lungsod, So talagang mahal ang bilihin, mawawala ng halaga ang piso, mga kababayan. And pangatlo, magkakaroon ng mga welga at ng mga riot. And pang-apat, sisiklab ang digmaan sa region. Bakit? Kasi kailangan nating makipag-agawan ng mapagkukunan For example, dyan sa West Philippine Sea, di ba natuklasan nila na billions of barrels ng mga langis ang nakaimbak dyan sa ilalim ng dagat. So, since wala na tayong ibang mapagkukunan, kailangan nating ipaglaban yan. Ang China hindi naman papayag, di ba? Makikipagpatayan ng China para makuha nila lahat yan, para masolo nila. So, yun po yung mga possibility na pwedeng mangyari kapag sumiklab itong digmaan ng Israel at ng Iran. Lalo na kapag nadamay ang mga oil facilities dyan sa Middle East. Sabi nila meron namang
oil reserve may nakaimbak naman ng OPEC para tustusan yung pangangailangan sa langis. Meron nga, pero ang tanong, ligtas ba yon sa bomba? Kung pasabugin din yung imbakan na yon, mas lalo talagang lulubog ang mundo sa hirap, especially ang mga bansa sa Asia. So next question, baka naman pwede tayong bumili ng langis sa ibang bansa, di ba? Sabi mo nga, meron ang Russia, meron ang China, ang Amerika, ang North Africa. Yes, pwede naman yon. Yun nga lang, hindi on the spot na gusto mong bumili makakabili ka na. No, hindi ganun yun. Matagal po ang transition yan. Halimbawa, kumukuha ka ng langis sa Arabia, tapos bigla kang lilipat sa Amerika. Syempre, may mga negosasyon pa yan, may mga kontrata pang kailangang ayusin dyan. Kailangan din aprobahan yung kalidad, yung dami ng bibilhin, at saka yung terms or kasunduan kung paanong ihahatid yung langis. So maraming papeles pa yan. At dahil nag-iba ka ng langis, kailangan maiba rin yung klase ng tanker na gagamitin mo pag transport niyan. At syempre, hahanap ka din ng bagong ruta kung paanong ibabiyahe sa bansa mo from their country yung mga langis na to. So may rerouting na mangyayari, maghahanap pa yan ng ruta. Marami pang kailangang aprobahan dyan. At syempre, dahil nagbago ka ng kalidad ng langis, babaguhin mo rin pati yung imbakan mo ng langis. Pati yung setup ng mga refinery. Dapat yung mga refineries na gagamitin mo is kasang-ayon dun sa klase ng langis na bibilhin mo. At saka baka pati yung setting ng sasakyan kailangan din baguhin, di ba? Kasi ibang klaseng langis na yung gagamitin eh. And since nag-aagawan sa langis ang mga bansa, depende yan sa seller dun sa bansang magbebenta kung ikaw ba'y pagbebentahan, kung ikaw ba'y pipiliin na maging kliyente. Kasi nag-aagawan kayo. Kung ako yung seller, syempre depende yan sa terms. Kung mas maganda ang terms ng ibang bansa kaysa sa terms mo, yun ang pipiliin ko na maging customer, di ba? So magkakaroon ng kompetisyon yan. So in short mga kapatid, magkakagulo talaga. Malaking gulo ang ibubungan nitong gera dyan sa Middle East. Kaya hindi natin pwedeng sabihin basta-basta sa Israel na bombahin mo na yan, ikaw naman ang bayan ng Diyos, kayo ang bayan ng Diyos, so mananalo kayo dyan, bombahin mo na. So granting na ganun nga, kamusta naman ng ibang bansa, di ba? So yan po yung dahilan kung bakit natin nasabi na nasa kamay ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na kasalalay ang kinabukasan ng mga bansa sa Asia. If he will attack Iran, the whole world will plunge into chaos, especially kapag nadamay ang mga langis sa Arabia. So I think hanggang dito na lang ang ating discussion mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muling episode po.